Welcome to K-Catalog, your Taglish Korean compilation. KIIP Level 1 Unit 13 pa rin tayo. Nasa second part na tayo ng vocabulary and grammar. So, lakihan ko lang to ng konti. Yung ating mga vocabulary or words for today, ayan. Sabi dito, 어디예요? Saan daw yan? Yung mga nasa picture natin. 여기에서 무엇을 이용해요? So, 여기에서, here, sa lugar daw na to, at this place, 무엇을, what, 이용해요. 이용해요 is to use. Okay? So, what do you use at this place? Ano yung mga ginagamit mo? Again, nasa ano pa rin tayo, no? Unit 13 may kinalaman sa transportation. So, ibig sabihin, sa lugar na yon, ano yung ginagamit mo na mode ng transportation? Yan. So, tingnan natin. Yung una, 정류장. Ay, nagpipixelate yung ating liitan natin. Konti. Same lang. Yan. 정류장. 정류장 means station. Okay? So, bus station. Kasi nga, bus naman yung nakapila. So, bus. So, pag sa bus station, malamang ang ginagamit mo dyan ay bus as mode of transportation. Next, 공항, airport. Ano yung gamit? 비행기, airplane. Next, 지하철역. 지하철역 is subway station. So, ano yung sasakyan mo dyan? Malamang subway, 지하철. Next, 기차역, train station. Sasakyan mo or gagamitin mo is 기차, train. And then, 고속버스 터미널. Terminal. So, ano ibig sabihin ng terminal? Terminal. So, 고속버스, express bus yan. So, express bus. Terminal daw siya ng mga express bus. So, ano yung gamit? 고속버스, express bus din. Ayan. So, next. 택시 타는 곳. So, 택시 타는 곳. Ay, sorry. So, yung 곳 is place. Okay? So, yung sakayan daw ng taxi. Ano yung sasakyan? Malamang taxi. 택시. Ayan. Para sa grammar natin, we have dong as in dongsa. So, ito ay verb. Plus 으로, 가다, or 오다. So, si 으로, ayan, pwede siyang si 으로. Take note na, ibahin natin yung kulay. Kasi, yung last time na lesson natin, di ba, almost ganito din. Note ko dito, yung last lesson natin, ro. Ayan, di ba? So, isang letter lang yung difference nila. It's between O and O. Pati yung sound halos hindi nagkakalayo. Ayan. Ino-note ko para hindi tayo malilito. Okay. So, unahin ko muna tong natin. Grammar natin ngayon. So, 으로로, pag may 받침, 으로. Pag walang 받침, 로. Again, yung o vowel. So, kailan mo ginagamit tong, tapos take note na dapat, ang kasunod niyan is either gada or oda lang. Okay? Wala nang iba. Gada or oda. And again, saan mo siya dinudugtong? Sa verb. Ayan. So, yung last time kasi, si 으로, tsaka 로, saan mo siya dinudugtong? Sa noun. Okay? Ayan. So, ang gamit nito ni uro at ro is kapag gusto mong sabihin kung paano ang way ng transportation mo. Kung paano yung mode of transportation mo. Sasakay ka ba ng bus? Sasakay ka ng subway? Magbabike ka? Yun yon. Pero itong bago nating grammar, si uro and ro, na may gada or oda, ang gamit daw niya is 이동의 목적을 나타낼 때 사용해요. So, used to express 이동, again, movement. Okay? Tapos, 목적, ano ba yung 목적? Yung purpose. Okay? Purpose mo. Okay? Or yung goal mo. Kung bakit ginagawa mo yung pag-move na yon, purpose of your movement. So, para mas maintindihan natin, tingnan natin yung mga example. So, sabi niya, 공원에 가요.
Sabi niya, pupunta ka ba ng park? Are you going to the park? 네, 자전거 타러 가요. Sabi niya, yes. 가요, pupunta ako. 자전거 타러. So, yung ro dito is para. Ayan. So, since may purpose ka, ano ba yung purpose mo or ano ba yung goal mo? Ba't ka pupunta or dadating sa lugar na yon? Ayan. Kaya, gada or oda lang yung kadugtong niyan. Ano yung purpose mo? Bakit ka pupunta sa lugar na yon or bakit ka dadating sa lugar na yon? So, siya, para mag-bike. Okay? So, sa Tagalog, para. Sa English, pwede yung to. I will go there to ride a bike. Ayan. So, tingnan natin other example. Sabi ni Ga, 라흐만 씨, 한국에 왜 왔어요? 라만, bakit ka pag iba kasi yung expression pag Korean sa Tagalog. Sa atin kasi parang ang katumbas niyan, bakit ka nagpunta dito? Yan. Bakit ka nagpunta dito sa Korea? Kasi yung kausap niya is ginamit wasoyo to come. Hindi naman natin sinasabi na bakit ka dumating dito? Di ba? Bakit ka nagpunta dito? So, yun nga. Wasoyo. Sabi ni Na. So, si Rahman. Sabi niya, 일하러 왔어요. So, bakit daw siya dumating? Para magtrabaho. From the word irhada, to work. Okay? Nagpunta ako dito para magtrabaho. So, yun yung pinakagusto niyang sabihin. So, I came here to work. Ayan. So, next. 친구들과 식당에 점심을 먹으러 가요. Sabi, yung mga kaibigan, 친구들과, kasama siya, yung speaker natin. 식당에, sa restaurant. 점심을 먹으러. Tas yung huli is gayo. Nagpunta. So, kasama yung mga kaibigan ko, nagpunta kami sa restaurant para, anong gagawin? Kumain. Mokta, to eat, no? Okay? So, again, ano yung gamit ni 으러 가다 오다? Kapag yung sasabihin mo yung purpose kung bakit ka pupunta or dadating dun sa lugar na yon. Yan. So, again, 으러 가다 kapag may 받침. 러 가다, walang 받침. Yan. So, tingnan natin. 받다, 찾다. Lahat sila may 받침. 받으러 가다. 찾으러 가다. So, again, itong gada na to, pwede yang ma-transform pa sa iba't ibang tenses, no? 받으러 가요, 받으러 갑니다, 받으러 갈 거예요, 받으러 갈게요, 받으러 가세요. Ang dami. So, hindi siya natatapos dyan. So, pag sinabi mong 받으러 가다, pupunta ka doon para i-receive. Okay? Kung ano man yung i-receive mo. 찾다, pupunta ka doon para hanapin. Kung ano man yung hahanapin mo. So, yung mga wala namang 받침. 사다, 타다, 만들다. To buy, to ride, and then to make. So, naging 사러 가다. Okay? Para bumili. So, as in to buy, ayan. To ride. 만들러 가다. So, si 만들러, ano nangyari? Naging dalawa yung yung real niya. So, tama naman. So, this time, naging dalawa yung real niya. 만들러 가다. So, hindi siya 만들으러 가다. So, mabubulol na naman ang ating mga Koreans. Kaya, doon tayo sa madali. 만들러 가다. Yan. So, sige. Next tayo. I-apply natin itong 으러 가다, 오다. Now, sabi sa number 1, daum 사람들은 어디에 가요? Saan daw pupunta yung ating mga characters? Okay? 거기에 왜 가요? Bakit sila pupunta doon? So, yung example natin, si Jason. Ayan. Tapos, ano yung lugar na pupuntahan niya? 버스 정류장. So, bus station. Tapos, ano yung action na gagawin niya? 버스를 타다. So, to ride a bus. Ang question, Jason 씨가 어디에 가요? Saan pupunta si Jason? 거기에 왜 가요? Bakit siya pupunta doon? So, ano ulit yung ina-apply natin? Yung ating 동사 plus 러, yung may vowel na or 러, gada, or oda. Okay? So, kapag ang question ay gada, gayo, dapat ang last na word mo din is gayo. Diyan ka mag-e-end yung sentence mo. So, sabi, bus 정류장에 가요. So, pupunta siya sa bus station. Bakit? Bakit siya pupunta doon? 버스를 타러 가요. Pupunta siya doon para
sumakay ng bus. Ayan. So, tingnan natin yung number 1. Question, same lang, may iba lang yung pangalan. So, dito, sino na? Si Iring na. Iring shiga 어디에 가요? So, sagot natin, 교실에 가요. Pupunta siya ng classroom. Okay? 거기에 왜 가요? Ba't siya pupunta ron? 수업을, so 듣다, remove the, may 받침 tayo na digut. Pag may 받침, ano i-add natin? 으러. 들으러 가요. Okay? So, 들으러 가요. Yan. So, 수업을 들으러 가요 para makinig ng klase. Number 2. Angela 씨가 어디에 가요? Saan pupunta si Angela? 회사에 가요. 회사에 가요. So, yung ano natin, name ng place natin, dadagdagan lang natin ng e gayo. Yan. Tapos, next, 거기에 왜 가요? Ba't siya pupunta ron? 일하다 magiging 일하러 가요. Again, walang 받침 si 일하다. Number 3. 아나이 씨가 어디에 가요? 도서관에 가요. 거기에 왜 가요? 책을 빌리다. 빌리다 is to borrow. So, 빌리, walang 받침, magiging 빌리러 가요. Yan. 책을 빌리러 가요. Pupunta siya doon para manghiram ng libro. Okay, so sabi, 여러분은 오늘 어디에 가요? How about you? Saan ang punta mo ngayong araw? 거기에 왜 가요? Why will you go there? Or bakit ka pupunta doon? 이야기해보세요. So, gawa tayo example. Kunyari, punta ako ng market. 시장에 가요. Ay, ang layo. 시장에 가요. Tapos, 거기에 왜 가요? Bakit ako pupunta doon? Mamimili. Yan. So, again, ano yung expression natin pag mamimili tayo? 장. Okay, 장 보다. So, magiging 장 보러 가요. Ayan. So, again, ano ulit yung gamit ng grammar natin na to? Kapag gusto mong sabihin yung purpose mo, kung bakit mo gagawin yung action na yon dun sa lugar na yon. Bakit ka pupunta doon pala, sorry. So, again, ginagamit mo tong grammar na to kapag gusto mong sabihin yung purpose mo, kung bakit ka pupunta or dadating sa lugar na yon. Yan. So, that's for Unit 13 Grammar. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.